Kaordinaryong Katoliko, may ibabalita ako sa inyo. Una kong narinig ito kay Dr. Scott Hahn at ipinaliwanag ng Catholic Answers. Ito'y tungkol sa bagong archaeological evidence na nagpapakita na ang mga unang Kristiyano ay nagpe-pray sa mga santo. Inilabas ito sa publiko noong December 24, 2024. Ito'y tungkol sa tinatawag na First Christian in the Alps. Napag-alaman nila na siya ay Kristiyano dahil dala niya ang pinakamatandang Christian artifact na natagpuan sa Northern Alps. May maliit na Old Roman city na tinatawag na Nita at bahagi ito ng probinsya ng Upper Germania ng Old Roman Empire. Noong 2018, natuklasan ng mga archaeologist ang isang sinaunang sementeryong Romano doon. Habang sila'y naghuhukay, natuklasan nila na ang isa sa mga kalansay sa sementeryo ay may maliit na metal na kahon sa leeg na may dasal na Kristiyano sa loob, tulad ng Jewish tefillin na isang kasanayan ng pagsusuot ng tali sa mga bisig at noo. Sa Deuteronomy 11, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na itali ang kanyang mga salita bilang tanda sa kanilang mga kamay at sa pagitan ng kanilang mga mata, at ginawa nila ito literally. Hindi ko naman sinasabi na tama ang ginawa nila, pero nagpapahiwatig lang na ang ganitong practice ay hindi nagmula sa pagano kundi sa mga Hudyo. May sapat na ebidensya na nagpapakita na sinusunod ng mga Kristiyano ang gawin na ito ng pagdadala ng bahagi ng kasulatan o dasal na nakabalot tulad ng scroll at inilalagay sa maliit na kahon sa kanilang leeg. Sa ganitong paraan, maaari nila itong buksan at magdasal para sa kanilang debosyon. At sa mga hindi marunong magbasa, madalas nilang dala ay ang mga relic ng mga santo, parang modernong gawin ng pagsusuot ng scapulars, isang bagay na ginagawa ng mga Katoliko. Scapulars are a spiritual aid and a physical reminder of the faith. Ang pagkakaroon ng bagay na nasa iyong katawan ay maaaring magpaalala sa iyo, tulad ng crucifix na ating sinusuot na ginagawang kwintas. Gayunpaman, maaari rin itong gamitin sa isang superstitious na paraan na parang hindi na kailangang maging faithful dahil may suot kang scapular o krus. At iyon ang mali. At katulad din sa mga protestante, may mga halimbawa noong mga nagdaang World War I at II kung saan maraming cases na ang isang bala ay nasagip dahil ang isang sundalo ay may dala-dalang Biblia sa kanyang bulsa at pinrotektahan siya ng Biblia. Nagiging superstitious din ito. For example, imaginein mo na lang kung sinusuot ito ng isang tao para protektahan siya, hindi naman siya nagbabasa nito, or worst, wala siya pananampalataya. Pero balik tayo sa discovery. Itong scroll mismo na ito ay masyadong marupok upang buksan ng pisikal ng hindi nasisira. Ginamit nila ang modern technology upang ma-reconstruct ito digitally. Natuklasan nila na may mga pagdasal kay St. Titus kasunod ang pagpupuri kay Hesus Kristo bilang Holy, Holy, Holy. May dasal para sa proteksyon o isang deklarasyon na ang nagsusuot nito ay protektado. At naglalaman ito ng passage sa Bible ng Philippians chapter 2 verses 10 to 11 na nagsasabing, "At the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord." Ang taong ito ay namatay sa pagitan ng year 230 AD and 270 AD at ang kanyang pagdadala ng scroll ay nagpapatunay na may mga Kristiyano na sa lugar na yon noong mga taon na yon. Ang panahong ito ay mahalaga dahil illegal pa ang Kristyanismo noon. Ang taong ito ay sumugal ng kanyang buhay sa pagdadala ng Kristiyanong mga item o mga ebidensya sa kanyang leeg at maaring siya ay i-torture at patayin kapag natuklasan ng mga paganong Romano. Mga kaordinaryong Katoliko, alam nyo ba na may mga dating discovery na noon tungkol sa pagdasal sa mga banal bago pa man natuklasan ito sa mga inuusig na Kristiyano sa heart of the Roman Empire? Sa lungsod ng Roma na nagdadasal ng palihim sa mga catacombs habang ipinagdiriwang ang misa sa panahon kung saan illegal pa ang Kristyanismo. Ang University of Oxford kasama ang University of Warsaw at iba pa ay lumikha ng isang malaking online na database. Layunin nitong tipunin ang lahat ng maagang dokumentasyon at ebidensya ng archaeology ukol sa debosyon ng mga early Christians sa mga saints o banal mula sa pagsimula ng Kristyanismo hanggang sa taong 700. Sa database na ito makakakita tayo ng maraming inscription at graffiti. Ang graffiti ay isang salitang Italian. Ito'y isang matagal ng kaugalian ng pagsusulat sa bawat magagamit na pader sa Roma. Mayroong 538 na kilalang instances ng graffiti sa catacombs. Ang partikular na catacomb na tinutukoy dito ay nasa ilalim ng Basilica ng St. Sebastian. Nang nalegalize ang Kristyanismo, nagtayo sila ng simbahan sa ibabaw ng dating pinagdarausan ng pagsamba. Noong 258, sinimulan ni Emperor Valerian ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ayon sa chronograph ng 354, nakasaad na may naganap na paglipat ng katawan ni St. Peter sa Church of San Sebastiano noong 258. Kaya malinaw na nagsimula ito sa kalagitnaan ng 200 taon. At ano ang nakita sa mga catacombs? Napakaraming dasal, particular kay St. Peter at St. Paul. Ganito ang nakasulat, "O Peter and Paul, keep in your mind, keep in your prayers. And Peter, intercede for us all,
And save, O Peter and Paul and Marus, and save in the Lord, and O Paul and Peter intercede for Victor. O Paul, help my father. O Paul and Peter, keep in mind Pius my son. Mga ganitong panalangin. Ipinapakita nito na ang debosyon sa mga santo ay laganap na noong mga panahong iyon. Hindi ito impluensya ng paganismo tulad ng mga akusasyon sa atin ng mga Katoliko, dahil ang paganong Romano ay tinututulan ang ganitong gawi. Kaya nga nasa ilalim sila ng catacombs dahil bawal ang ginagawa nilang ito at maari silang hulihin at patayin. Baka hindi nyo kilala si Emperor Julian the Apostate. Siya ay isang Roman emperor na kahit naging Kristiyano, tinanggihan niya ang Kristyanismo at bumalik sa sinaunang paganismo. He tried to bring the empire back to paganism pero hindi nagtagumpay. Nagsulat siya ng masasamang argumento laban sa Kristyanismo at sa isang akdang tinatawag na Against the Galileans. Sa akdang iyon, kinutya niya ang mga dasal sa mga santo. Ironically, katulad din ng ginagawa ng maraming protestante. Ang argumento niya ay kahit ang pinaka-virtuous na tao ay inferior sa mga Diyos. Kaya't para sa kanya, sayang lang ang oras sa pagdarasal sa kanila. Sabi niya pa, why would you pray to these incomplete impartial powers? Iyan ang argumento niya. Nakikita niyo ba na parang argumento ng isang protestante? Para maintindihan ninyo kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang mga saints at kung kasali ba sa pinagseselosan ng Diyos ang kanyang mga banal, ilalagay ko po ang link sa taas. So we find clear evidence na ang mga pagano ay hindi sang-ayon sa gawin ng mga Kristiyano na magdasal sa mga santo. Ito ay isang natatanging gawin ng mga Kristiyano at mas matandang practice kaysa sa inaakala mo. Ang mga taong ito na handang mamatay para sa kanilang pananampalataya ay malinaw na humihiling ng tulong sa mga banal. Kung nagustuhan nyo ang content na ito at sa tingin nyo ay nakatulong ito sa inyo bilang isang Katolikong Kristiyano, paki-follow at i-share. Tulungan natin ang iba pa na magkaroon ng kamalayan sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat. Cheers!